tayo mas masusuportahan, correct? So with that, they keep on having their meetings. And right now, we are so privileged to have them all. But with that, I will be calling, of course, our only CEO, none other than Sir Jordan Gonzalez! Hello. Kumusta kayo, orange people? Saan mo narinig yung orange people? Sa Shanghai. Nung namamasyal kasi kami sa Shanghai, kami nila Marnie, nila Marlene, pag ginagather ko na sila, mas madali silang mag-gather kasi meron kaming scarf na orange. Kasi kalat sila eh. Pag tinatawag na namin para either kumain, o kaya umakyat na sa bus, o kaya kailangan na namin magpa-picture, sasabihin ko lang, orange people! Ayan, nag-gather na sila. So yan, so discuss ni Jen sa inyo. Maganda ba yung marketing plan? Yes! So importante ito na alam niyo yung technical details ng complan natin. I hope hindi lang sa level nyo. I hope bumaba ito hanggang sa level ng mga growth partners nyo. Kasi ang networking business leverage. So ibig sabihin dapat, yung alam mo, alam din ang grupo mo. Pag natatapos sa inyo yung kaalaman, wala kayong leverage. So, as soon as you learn something, pasa agad. Lalo na, marami dito nanggaling sa iba't ibang kumpanya. Minsan, overlook natin na ano yung advantage ng compensation plan. Previously, alam nyo, every other Friday, nagte-training yan si Jed ng technical training just to be able to really discuss thoroughly yung difference ng comp plan natin versus other compensation plans. Or, si Jed, may mga sessions yan na sa grupo, dyan sa boardroom, ginagamit niya yan para mag-discuss thoroughly. So, it's very important na kayo mismo, alam niyo yung paano gamitin yung inyong tools. Kasi pag pupunta ka sa gera, tapos hindi mo kabisado yung firearm mo, paano gamitin, imbis na manalo ka, baka matalo ka pa. Imbis na advantage chance yung machine gun mo, dahil hindi mo alam gamitin, sa loob-loob mo, sana gulok na lang dinala ko. You know what I'm saying? So now that you know, yung compensation plan natin, yung strong leg retention, bakit mas advantage na sa one account, nagle-less yung possibility ng attrition kasi may auto-spill tayo. I hope these things become very valuable sa inyo para pagka nasa gera na kayo, alam niyo kung paano talaga siya ipapaliwanag. And more importantly, alam mo yung tamang galaw. Sabi mo tamang galaw. Tamang galaw. Kasi minsan, hataw lang tayo ng hataw, pero hindi natin naiintindihan kung ano yung advantages ng meron tayo. So now that clear na sa inyo yung compensation plan, alam nyo ngayon yung direction, alam nyo ngayon kung paano nyo palalakihin yung left and right ninyo. Alam nyo na ngayon na bakit mo kailangan mag-upgrade. Alam nyo na ngayon paano kukunin yung Boracay trip. Alongside the Boracay trip, meron pa tayong founders promo. Kaya kami, for the last few days, tinitignan namin yung sales eh. Alam na namin, yung iba sa inyo sa 16 bibili. Aaron? Si Aaron, lahat ng... Sir, nakakatuwa. Tuwing tatawid ako from boardroom, papunta sa CEO room, laging may papakausap. Sir, pwede pakausap. Pagbalik ko, Sir, meron na rin papakausap. Yun ang nag-switch on talaga. Yung iba kasi, baka mamaya nag-switch on lang kayo, ha? Kunwari may kausap, pero wala naman. Kaya pagdaan ko, walang mapae. So, gusto namin yun, pagkadadaan kami, kahit sino sa amin, kalabitin nyo lang kami, pakausap nyo sa amin yung nasa online ninyo. Ang nakakatawa, minsan, pupunta ako sa banyo. Itong hallway na to. Naka-light up na dyan. Bago ako makarating sa CR, pumuputok na yung pantog ko. Pero gusto namin yun. Gusto namin because the truth is, maikli lang yung message ko ngayong gabi. And we want to appreciate each and every one of you because mabilis ang growth ng company natin pag yung direction ng company sinasamahan nyo, sinasabayan nyo. For example, sinabi namin na switch on, sabay lahat. Talagang pag sumabay ka, all out. Sabi mo all out. All out.
Alam nyo, the truth is, hindi na namin kayo tuturuan ng skills dito. Alam nyo na yun eh. May strategy na tayo. May system na tayo. 3 S lang naman yan eh. Strategy, system, and skills. So ito yung, di ba, sa word na success, ilan ang S? Di ba? 3. Sabi ng iba, gawin mo ng 4 para sigurado. 3 lang po. Kasi iba nahirapan sa spelling eh. Ilan ba S ng success? 3. Apatin mo na para sigurado. So sa word to success, alright, 3 yan. So if you want to become successful in whatever business you are doing, hindi lang siya network marketing. Kahit anong business, traditional, or even in your day-to-day life, day-to-day activity, importante ito. Ayan, di ba? System, strategy, and skills. Isa lang dyan ang mawala ka, o hindi mo ginagawa, hindi mo sinasabayan, hindi ka magiging successful. Of course, napag-usapan na natin sa NAO, yung attitude and everything. But more importantly, you have to understand yung system, strategy, and skills. Ito yung mga bagay na dapat natututunan mo talaga kasi ito yung mga applicable. Ina-apply yan eh. Practical yan eh. Kaya nga kahit maganda yung attitude mo pero hindi mo siya ina-apply, walang execution. You know, sabi nga ng isang magaling na author, daig ng mga nag-execute, daig ng mga may output, yung mga matatalinong tao. Yung mga talented, daig yan yung matatalino na walang ginagawa, daig ng mga masisipag yan. Kaya wag mong gawing magaling yung sarili mo, gawin mong masipag yung sarili mo. Di bali hindi ka na magaling. Di bali balu-baluktot na English mo, okay lang yun. Basta meron kang output. Kesa dun sa magaling ka nga, pero wala ka namang ginagawa, kulang naman yung activity mo. Hindi po makuha ang goal nyo sa kakaisip, kinukuha ang goal sa kakataw. Sa dami ng kausap nyo. Every day. Sa dami ng mga naku-close nyo o nape-presenta nyo sa switch on ninyo. Sa dami ng mga pinapa-closing nyo sa amin. But what you have to understand, kahit na meron tayong system na maganda, may maganda bang system mga Sendra? Yes! And we're still improving. May maganda tayong strategy. May magandang teaching para magkaroon ka ng skills. But ang kailangan natin intindihin dito, kahit maganda yung system, merong napaka-effective na strategy, tapos binibigyan kayo ng tamang skill set. Ang nagda-drive dito, tandaan yung tao. Ang nagda-drive dito, people, kayo. Tama? Ay, wag pa ng tao. Kasi na ganyang pangalan ng networking. Ha? Pareho na lang. People na lang. So, ang nagda-drive nito, are you the people behind it? So, lahat mabaliwala kung hindi mo rin gagawin, kung hindi mo rin i-apply. Siyempre na-execute. In a matter of just how many days, matatapos na po ang 2025. 2026 na. Yung iba sa inyo, ang feeling dito, ang tagal nyo na. Hindi po. Ibabalik kayo sa totohanan. Magsi 6 months pa lang po ang Ascendra. Pero bakit feeling mo matagal ka na? Kasi matagal ka nagdi-network eh. Kaya nga ang feeling ng marami dito, para tayong bagong luma. Saan nakakita ng kumpanyang bagong luma? Ang hirap pagsamahin nun, Martin. Bagong luma. Pero kasi ang time is relative. Sabi mo relative. Relative. Ang experience natin sa time, depende yan sa sitwasyon. Halimbawa, why time is relative? Bakit ang time kanya-kanya? Ang treatment natin or ang experience natin sa time. Time is relative kasi unang-una, pag kayong magjowa, nagkikita, anong feeling nyo sa oras? Ang bilis. Tama ba? Pag nagkikita kayo ng magkakaibigan nyo, kunwari, usong-usong ngayong December, reunion, nagkita-kita kayong bigla, ang bilis ng panahon ay alas 12 na. Ang bilis. Gets niyo ako? Yes. Pero, pag tumatakbo ka, yung sa treadmill, yung 10 minutes parang 10 hours. Parang ang tagal-tagal. Tama ba yun? Yes.
Yung 1 minute, kung titignan mabuti, ang bilis lang ng 1 minuto. Pero mag-planking ka, alam mo yung planking? Yung nakaganyan lang yung kamay mo, tapos yung tuhod mo nakaganon. Hindi ka naka-push up, naka-steady ka lang planking. Subukan mo mag-planking ng 1 minute. Parang forever, hindi matapos ako. Nag-gets niyo ba ako? Pag nagmamadali ka, pag late ka na, ang bilis ng oras. Pero pag nauna ka sa appointment, late yung appointment, 5 minutes pa lang siyang wala, ang tagal na niya. Time is relative. Bakit feeling nyo sa Ascendra ang tagal nyo na yung iba, feeling nyo, wala pa akong result, ang tagal, ang late lang ng resulta ko, babalik ko muna kayo. Kasi masyado na kayo nasa alamaan. Guys, 5 buwan ka pa lang. 5 buwan ka pa lang dito. Kaya huwag kang maiinip na sasabihin mo, ang tagal ko na, wala pang nangyari. Huy! 5 months ka pa lang, boy! Ha? Gets niyo ako? Yes! So huwag kayo maiinip, huwag niyo sasabihin, ang tagal ko na, wala. Ito muna, sinong matagal? 5 buwan pa lang tayo. Kaya lang, feeling mo matagal ka kasi may pinanggalingan kang iba. Na dito nagkaroon ng continuation, dito tinatawag na naging to be continued. But what we are telling you, ladies and gentlemen, kahit na 5 months ka pa lang o nandito ka, my talk is simply, dahil kadugtong ko yung comp plan, i-maximize yung mabuti yung compensation plan natin. Do your best. Ngayon, sa panahon ngayon, alam nyo, kailangan umalis kayo sa comfort zone ninyo. Alam nyo may growth kayo pag yung ginagawa ninyo, alright, hindi siya mechanical o yung tinatawag nating routine. Kung dati, kaya mong kumausap sa switch on, kung madali na sa yung 3 prospects, get out of your comfort zone, gawin mo ng 5. Huwag mong gagawin yung laging madali. Kasi pag yung laging madali, hindi mo dinadagdagan, hindi ka na nag-grow doon. So kung madali na sa inyo yung 3, gawin mo 5. Kung dati sa inyo pag switch on, madali sa inyo 5, gawin mong 6, gawin mong 7. Gets nyo ako? Yes. Lagi kang aalis doon sa number na comfortable ka. Ganon din sa gym. Kung dati, madali na sa inyo yung 5 kilong ginaganyan, hindi ka nalalaki doon. Kailangan mong gawing 7.5. Dinadagdagan siya. Kaya huwag kayong matatakot pag may dagdag na load. Kasi yung dagdag na load, para sa growth nyo yan. Huwag kang maging komportable. Alam mo ako, because I've been in the business for 30 years, pag yung ginagawa ko nagiging madali, may alarm clock na sa subconscious ko. Nag-a-alarm. Something is wrong kasi madali yung ginagawa ko. Because natutunan ko na for the last 30 years, pag madali yung ginagawa ko at nagiging mechanical na, wala na pong growth doon. So nagsasound ng alarm yung subconscious ko na something is wrong. I have to do something. Nag-gets nyo ako? Kung dati, nagbabasa ka ng libro, 3 pages, sisiw na sa'yo, this time gawin mong 5 pages. Get out of your comfort zone. Kung dati madali sa'yo nagbebenta ng 5 barleys a week, gawin mo ng 10 barleys a week. You have to train yourself with a winning attitude. Get out of that comfort zone. Why? The richest man in the whole world, si Elon Musk, nagtatrabaho ng 100 hours per week. Pag dinivide niyo po ng 7 days ng 100 hours, nagtatrabaho yung mama ng 14 hours a day. Pinakamayamang tao. $300 billion ang kayamanan. Paano mo ubusin yung 300 billion? Yan yung mga kayamanan na kailangan mong mamatay, mabuhay. Mayaman ka pa rin. But he works 14 hours per day, running about 3 to 5 of his companies. Ikaw nagpapayaman ka pa lang. Tapos 8 oras, pagod ka na. Dahil pagod ka na, boy. Nandito ka 4 hours, reklamo ka na, nasa
coming weeks dahil yung iba ang bagal daw ng wifi dyan sa guest wifi. Lalagyan pa namin ng additional wifi para sa inyo. Paano hindi babagal? Eh, 150 kayong sabay-sabay gumagamit. Malakas makareklamo pag tinanong mo kay Tita, wala ka sir, kaya nga nandito ako eh. Siya magaling eh. Siya magaling. Nag-online nyo kami, wala naman kayong wifi. Sabi sa akin. Pinag-online kami, switch on, ang hina naman. O sige, lalagyan namin next week. Para sa inyo. Libre. May kape ba kayo? Next week, may mag-aalas 5 rito. Hanggang mas alas 5 na madaling araw. Sa December 15. May 1 to 5. May 7 to 11. Tapos merong 12 to 5. Hindi lang kape meron kayo. May biskwit na rin kayo. Ha? May biskwit na. May prutas pa. Ang mamamalengke, si CSO mismo. Sabi nga sa akin, nagmimiti kami. Sir, bibili ako ng maraming biscuit. Bibili rin ako maraming prutas, sako-sako. Ano ba hahanapin nyo? May strategy ka na, may system ka na, meron ka magandang opisina, may anti-wifi ka. May kape, biscuit ka ba? Subukan mo magreklamo, itulak talaga natin sa bintana. Tapos ang promo mo, promo over promo. Yung Boracay trip nyo, di ba kinuha nyo yung Boracay trip? Habang kinuha nyo yung Boracay trip, di ba may reorder doon, 100 PV or 1,500 PV? Habang kinukuha nyo yung 1,500 PV, may founders promo kayo. Pag bumili kayo ng 5 barley, ganun nyo yung ruleta. Paano pag yung ruleta natapat ka kay CSO? Oh, may special gift ka. You know what I'm saying? You just need to go out of your comfort zone. Kaya nga, very effective yung switch on because we're trying to get you out from your comfort zone kaysa lagi kayong nasa hub. Kasi yung hub dapat maging tulugan na lang. Kasi minsan pag nasa hub ka, sanay ka na doon, routine na eh. Bagal mo na kumilos. Diba? Yung nakasay magluto, hindi pagising. Hindi nyo alam. Yung mga cellphone nyo, di ba? Alam namin yung cellphone nyo? May AI yan. Naririnig namin kayo. Ha? Reklamo. O. Yung iba, wala pang pambayad. Wala pa kasing nako-close kahit associate. Get out. Get out of your comfort zone. Push yourself to the limit. Hanap kayo ng gagawin. Hanap kayo ng kakausapin. Huwag kayong pabayad na wala kayong personal paying every month. Nagdenegosyo kayo. Nagdenegosyo ka, wala kang benta. Nagdenegosyo ka, wala kang bentang product, wala kang bentang package. Anong ginagawa mo? Hindi mo deserve yung mama. I'm sorry ha. Panalangin ka ng panalangin, mama. Lagi ka nagpapamentor sa akin mo, paano ba ako yayaman? Ano pa bang kulang sa akin? Pag ako nakausap mo, anong kulang sa'yo? Direct mo, boy. Kulang ka ng direct. Kulang ka ng direct. Bakit kulang ng direct? Kulang ka ng prospecting. Ganun lang. Pabaliktad lang naman yan. Ang daling intindihin. Ang paying, kita pag may paying. Paano ka magkaka-paying? Eh di dapat nagdi-direct ka. Paano ka mag-direct? Eh di dapat nagpo-prospecting ka. Sorry, dapat naglalatag ka. Nag-AIF ka. O para dapat may prospecting ka. Ang dali. Yan lang naman ang flowchart yan eh. Nagpo-prospecting ka para meron kang lata, para may direct ka, para may paying ka. Pag wala nito, repeat. Ganun ulit. Pag wala pa rin, repeat. Repeat ka lang na repeat. Oh. Ganun na po. Kaya pag wala kang direct, wala kang paying, kulang ka ng latag, kulang ka ng prospecting, anong ginagawa mo?
Tapos sasabihin mo, gusto mo maging milyonaryo. Mag-direct nga, hindi mo kaya magiging milyonaryo pa kaya? Ang dali lang. Pag may nagpapamentor, huwag na natin paikot-ikutin. Pag tinanong ko, ilan ang direct mo? Tapos ang sagot mo sa akin, wa! Alam na natin, ba't di kayo mayaman? Tignan mo mabuti to, ha? Ikaw to, one account tayo eh. May left and right ka. Tama? Yes. Meron kang sponsor. Okay. Why directing is very important in one account policy? Because everybody benefits from it. Pag lahat nagdi-direct yung upline, yung downline, lahat nagdi-direct. Bakit? Sa upline mo, pag nagdi-direct, automatic may ispiral ka niyan eh. Tama? Tama ba? Yes. Nai-ispiral ba kayo ng upline niyo? Yes! Kasi pag kumpleto na yung dalawa niya, wala naman choice yan eh. Magbabato yan. Mababatuhan ka. Dahil ikaw nabatuhan, dahil ikaw nadugtungan, na-ispiran, para yung cycle hindi huminto, ikaw din mag-direct. Para ikaw naman ang mag-spill pababa. Ito din, ganun. Huwag mag-direct din na mag-direct para mag-spill. Ito rin ganun, para mag-spill. Doing the same effort, everyone. Pag may bungi dyan, nagiging unfair. Direct na direct sa upline mo. Dugtong ng dugtong sa'yo. Ikaw nakatawa lang. Tama ba? Ang gagawin mo na lang, yung inner lang, yun na lang ang tatrabahuin mo eh. Tapos hindi mo ito magawa. Everybody benefits pag nagdi-direct. So can you imagine pag ang culture ng buong grupo nagdi-direct lahat, everybody benefits, gagalaw kayo. Sa una, bakit sa una? Puro sa essential accounts kayo magdi-depend. Kasi hindi pa malalim eh. Hindi pa lumalalim. Kaya puro sa direct, puro sa essential ang kitaan. Habang nagpapalalim. Kasi habang lumalalim at nagdi-direct yung mga yan, ano naman ang lumalaki wallet mo? Expansion account naman. Pero sa una, hindi ka sa expansion account magdi-depend. Magdi-depend ka lagi. Saan? Sa essential. Lahat kayo ng grupo mo, essential lagi ang goal. Essential, essential, essential. Because eventually, every time na nagkakaroon ng essential, lumalaki yung essential mo, everybody nagdidirect, bumabangga din naman yan sa expansion mo eh. Maliit lang sa una kasi mababaw pa. Pero pag lumalim, lumalaki. Pag lahat ng mga leaders mo nagkaroon ng winning attitude na abundance mentality, ano yung abundance mentality? Ang latag, CDE. Yan ang abundance mentality. Yung iba ng CDE, di niya alam. Kasi lagi lang siya A and B. CDE po, kaya ginawa namin madaling yung pangalan ng mga packages ganito para madaling tandaan. A, B, C, D, E. Consultant, director, at saka executive. Ang abundance mentality, ito. Pag walang na yung kausap mo, sa kailalatan mo. Pero talagang ang unang latag, gitna. Yung gitna, hindi mababa, hindi mataas. Kaya nga gitna eh. Anong tawag dito? Medium. Itong dalawa, small. Ito, large. Ito yung katamtaman. May narinig na kayong extra medium? Ang abundance mentality, guess what? Si pataas. In fact, psychology, tuturuan ko kayo. Pag naglatag kayo, kung may abundance mentality talaga kayo, malalaman mo may abundance mentality ka na, na-develop na sa iyo yung confidence, na-develop na sa iyo yung sobrang baliw na baliw ka sa marketing plan, complan natin na executive kagad ang nilalatag mo. Ang tunay na abundant mindset, ang unang nilalatag. 200,000. Kahit sino pa yung kausap mo, kahit OFW, kahit mahirap, pero dito, 200,000. Doon mo babaliwin. Saka pababa. Saka di. Pero pag hindi mo kaya yan, okay lang. Meron pa ditong isa. Yung director. 110,000. Pag hindi pa kaya, 45,500. Pababa. Yung iba baliktad. Pataas.
Ang psychology nito ganito. Ang psychology, pagka inunan nyo yung maliit pataas, na mindset nyo na siya sa maliit. Yun ang unang pasok eh. Yun ang unang program eh. Yun ang unang NLP niya. Yun ang unang niyang neuro-linguistic programming. Kaya kahit ipaliwanag nyo itong iba, katakot-takot na pawis na kailangan mo bago mo mapabili. Pero dahil dito na siya nakalakin na pwede namang palakad, dahil yun ang una niya kita, most of the time, ito ang unang binibili. Baliktarin mo. Executive muna tirahin mo. Executive mo muna baliwin. Executive. Lahat ipakita mo ng benefit ng executive. Magugulat ka. Ang pinakamababang pay-in mo, consultant. So in other words, magkaroon kayo, aside from getting out of your comfort zone, aside from working so hard, have an abundance mentality. Kayo mag-worry. Dapat maging abundant ka. Daming magagawa, daming marirecruit. 5 months pa lang ang Ascendra. Pre-pioneering. This is the top of the town. Higop to. Ang daming maniniwala. Ang daming may 200,000. Pero kung ikaw mismo ang tingin mo sa 200,000, mahilo-hilo ka na. Ang mahal kasi. Mahal man din, mahal. Si Danley lang yan, nag-video sa akin. Danley, sa iyo, ilan ang napa-executive mo this month? Hindi ko makita kasi wala ako sa lamin. Yan mo, ang napa-executive niya ni Danley, 2. So, ibig sabihin, just for ordinary comp plan, meron na siyang 80,000. Eh, hinabol yung promo. Yung 45 days of Christmas. Pasensya ka na, Danley, ibubuking kita. Nakakuha ni Danley yung 45 days of Christmas, sagad. 120,000. Ang shocking. Bukod doon sa 80,000 niya, ha? Na 2 executive. Kinuha niya yung 45 days of Christmas. O di may extra 120,000 siya. At yan, sarap ng Pasko. Sa December 18, may event po dito. Ibibigay namin yung mga cash nung nakakuha ng 45 days of Christmas. Dito po. Ha? Yung iba nagkakabuli pa dyan. Sa 15 po ang deadline. May mga nakakuha na ng 50,000, may 70,000. May isa tayong candidate for car incentive. Normally, ang car incentive natin, di ba, 200,000 lang. Meron pong nangangamoy-ngamoy, konting-konti na lang. Yung 200,000 magiging 500,000 po sa Lunes, sa December 15. Anong ginagawa mo? Ginawa namin itong mga to para sa inyo. Tapos di mo kinukuha. Boy. These things are being done for you. These things, complan and everything, yung mission ng Ascender, the vision are created all for you. Hindi para sa amin. These promos are being created for you. These incentives, Boracay, are being created for you. Kunin nyo. Di lang kasi pwedeng ilibre. Pero kunin nyo. Napaka-minimal ng mga requirements. Get it. Kalaban nyo lang, alam mo, hindi na tong sistema, hindi na strategy, hindi na skills. Ang kalaban mo sa iyo. Ang kalaban mo, you're not against other people. You're not against other companies. Kaya huwag nyo papatulan yung mga naninira sa atin. Ganun talaga. Pag maganda ka, sisiraan ka. May pangit pang sinisiraan. Pangit nga eh. Di ba? Yung pansinin yun. Can you imagine, di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo, kinrate ito para sa... Nandito na lahat eh. Ang kalaban mo dito, ikaw, yung procrastination. Yung inconsistency mo. Yung wala kang gigil. Yung kailangan mo pa ng sponsor para i-motivate ka. Please, tigil-tigilan nyo yung ganyang ugali nyo. Hindi nyo kailangan ng ibang tao o motivation para ikaw gumalaw. Tignan mo lang yung sitwasyon mo ngayon. Dapat dahilan na yan para ma-motivate ka. Tignan mo na, mamaya may mga anak dito, tignan nyo sa kwarto yung mga anak nyo. Pag silip nyo kung may kwarto man sila, most often than that, walang sariling kwarto. Nasa banig. Tignan nyo lang sila.
Hindi mo kailangan ng apply, hindi mo kami kailangan para i-motivate ka. Tignan mo yung mga anak mo. Doon pa lang dapat ma-motivate ka na. Wala kang anak, kasama mo nanay at tatay. Tignan mo pa lang yung mga nanay at tatay mo. Dapat enough na yun para ma-motivate ka. Huwag nyo titignan yung lagi nasa Facebook na kaibigan nyo na lagi nagka-travel. Sana ganyan din ako. Nakita nyo yung kaibigan mo may Hermes, mababaw yan. Nakita nyo yung kaklase nyo o kung sino man may kotse, gusto ko rin yan. Nakita mo yung paborito mong artista, ganito yung gamit, yun ang goal mo, mababaw yan. Hindi motivation yan. Ang motivation yung buhay mo. Ang motivation mo yung mga mahal mo sa buhay. Ang motivation mo yung anak mo, yung asawa mo, yung mga magulang mo. Doon kayo ma-motivate. Huwag yung nakikita yung influencer sa Facebook. Nagets nyo? Yes. Hindi mo kailangan ng apply. Hindi mo kailangan ng FP. Ang tunay na yumayaman, may sariling winning attitude. They don't need anyone. Kung hanggang ngayon kailangan ka pang turuan, i-push, tutulak talaga kita dyan sa bintana. You don't need those. Kailangan self-motivated ka. Ikaw yan eh. Ikaw ang magpapasucceed sa sarili mo eh. Kumpleto na yung tools. Padagdag pa ng padagdag. Kung reklamo wifi, bibigyan ka pa. Kung reklamo mo biskwit, may biskwit ka na next week. Kagutom naman dito. Switch-on, kagutom. Buhusan kita eh. Nai-spoil na kayo. Walang ganyan sa ibang kumpanya. But the truth is, may mga kailangan kang pagdaanan na sarili mong struggle para gumaling ka. Ako, parent ako eh. Sa mga anak ko, pwede kong padaliin lahat. Pwede kong bilan ang sarili nilang sasakyan, huwag mag-commute, sobrahan ng baon, bilan ng kung ano. Pero if you make it easy for them, dinideprive mo sila ng chance para maging maganda o matibay ang karakter nila kasi lahat ng dinaanan nila, madali. In as much as my heart is aching, seeing them na nagko-commute, na umulanan, titisin ko eh. Para dumating ang panahon, kahit wala ako, kaya nilang tumayo. Kasi nasanay sila. In as much as I can, na gusto ko ibigay lahat, kailangan tumibay ang karakter nila para ultimately they can depend on themselves rather than depending on someone else. Kayo, para namin kayong mga anak dito sa Ascendra kapamilya namin, in as much as we want to make it easier for you, hindi namin pwedeng gawin lahat para sa inyo kasi may sarili kang struggle na kailangan mo lagpasan para tumibay ang karakter mo. Para kahit wala na yung upline mo, kahit may ginagawa ng iba, kahit wala yung mga group partners mo, kaya mong tumindig mag-isa kasi matibay na leader ka. Yung tough times, yung tough times, ang nabibuild nito, tough people din. Yung mahihirap na panahon, yung nahihirapan ka, nabibuild yan, matatapang, malalakas na tao. Yung mga madadaling panahon, soft times, guess what? They produce weak people. Kaya nang namin yung pinagdadaanan nyo, okay lang to. Okay lang yung kahit pa paano may dinadaanan. Ano ba yung struggle mo? Sige nga. Ano ba mahirap sa Ascendra? Sabihin nyo nga sa akin sa networking as a whole, ano mahirap? O wala kayong masabi. Kasi totoong mahirap, yung ano ka sa pier, nagbubuhat, yun ang mahirap. Yung kargador ka, yun ang mahirap. Yung construction worker ka, yun po ang mahirap. Yung nagtutulak ka, pahinante ka, yun po ang mahirap. Yung kailangan mo magtrabaho 24 hours, yun ang mahirap. Yung nagbumotor ka, sa bundok, ano ba tawag doon? Yung abal-abal, yun ang mahirap. Yun ang trabaho mo, yung ikaw ay nagbabangka para itawid yung mga pasero, yun po ang mahirap. Ano mahirap sa Ascendra? Hindi nyo naman binubuhat ang recruit dito. Kasi ako,
Ang mahirap dito mentally, emotionally. Pero at the end of the day, ang may control ng mental and emotional faculties mo, ang may control ng ikaw. Alam mo, nagpapahirap sa'yo? Ikaw. Kasi pag mag-isa ka na, grabe yung brainstorming mo. Kaya pa ba ito? Ang hirap. 1,480 na naman ang kita ko. Kulang. Parang hindi totoo. Parang mas masarap sa multiple accounts. May kausap ka eh. Dalawa kayo eh. One good, one bad. May demonyo yun. Magkaroon kayo ng winning attitude. Always do this. Do this for your family. When you go out tonight, ask your deepest why again, because when it becomes tough, pagka mahirap ang mga bagay, mahirap ang panahon, ang why mo ang magpupush lagi sa'yo. Revisit your deepest why, revisit your purpose. So that when tough times come, you don't fade away, you don't deviate, hindi mawala sa landas kasi malalim ang dahilan. Lagi mo babalikan. Ano babalikan nyo sa labas? Kung hindi nyo gagalingan dito, hindi ko kayo maintindihan. Ano babalikan nyo sa labas? Tell me, anong babalikan nyo sa labas? Anong work ang naghihintay sa inyo sa labas? Anong negosyo naghihintay sa labas? Para makuha mo yung mga pangarap mo kung hindi ka mag-a-assemble. Tell me. Susweldo ka ngayon sa panahon ngayon ng 20,000, 30,000, call center, empleyado, okay magagalit. Saan ka dadalhin dito? Tapos dito hindi nyo gagalingan ang earning potential ng isang executive, 750,000 per week. Do not fail here. Because if you fail here, mawawalan ka ng choice kung di bumalik sa trabaho. O hindi bumalik. If you fail here, mapipilitan ka maghanap ng trabaho sa labas. Bakit? Because pag hindi ka kumikita dito, madaming pressure sa buhay mo na bumalik ka na lang sa trabaho mo. Pag walang nangyayari sa'yo dito, ikaw din nagpapahirap sa sarili mo. Bakit? Madaming bubulong sa'yo, maraming magpupush sa'yo, maraming magnanag sa'yo na maghanap ka na lang ng ibang trabaho dahil wala naman nangyayari sa'yo sa Ascendra. Pero ang totoo, ikaw lang din ang may kasalanan ba't wala nangyayari sa'yo dito dahil hindi mo ginagalingan. Saan mo gagalingan? Babalik ka doon? Anong future mo dito sa 20-30? Sabihin nyo nga sa akin, anong future ko dito? Pag kumikita ka ng 20-30, apartment pa lang, tapos ka na. Magkano apartment? Magkano? 5,000? Anong klase apartment yung 5,000? Pagbukas mo, banyo. Hindi naman. Pagbukas mo, sala. Gumanito ka, dine-in. Tumalikod ka, banyo. Paglabas mo, exit na ulit. 8 to 10,000 yan. 8 to 10,000. O ano pa? Kakain? Kakain? Yes. 1,000. Ano pa? Mamamasahe ka? Allowance. Another 5,000. Maglo-load ka pa. Gamit ka pa. Snack mo pa. Ha? Huwag ka mag-date. Ganto sweldo mo. Ganto sweldo mo, mag-date ka. Sorry ha. Ay mga lalaki, kung ganto sweldo nyo ha, huwag kayo manliligaw. Wala kang karapatan. Ganto sweldo mo, manliligaw ka, huwag ka manliligaw. Oy mga lalaki ha. Oy mga lalaki. Kung wala kayong pera, huwag mo na kayo mag-asawa, mandadamay lang kayo sa hirap ng buhay. Hindi ako nagbibiro. Yung mga babae, pinalaki ng maayos, kumakain ng maayos, gagayumahin mo. Alden? Ayan, si Alden. Ito si Alden. Nagkataon, nandito na siya sa aisle. Hindi ako nagbibiro sa inyo, ha? Make it really good before kayo mag-settle down. I'm telling you. I'm telling you. Tigil-tigilan yung kakadit-dit na yan, dit-dit na yan. You know what I'm saying? Yes. Galingan niyo po. Walang may iwan sa inyo dito. Ano gusto niyong mindsetting sa labas pag hindi niyo naginalingan dito?
500 pesos, Noche Buena daw. Yung may gusto niyong buhay, pinagkakasya yung 500, Noche Buena. When you have an opportunity like this, where you can become big, you can give quality life for your children. Di naman dahil sa mukha tayong pera dito, but believe me, iba pag may pera ka, hindi tayo in love sa pera eh. But what money can do? Money can give you freedom. Hindi naman yung material na bagay. But what money can give you? Kasi pag may pera ka, may freedom ka, may choice ka. Pag wala kang pera, wala kang freedom, wala kang choice. Ba't wala kang choice pag wala kang freedom? Yung sasabihin ng gobyerno na 500, pagkakasya mo, yun ang walang choice. Pag wala kang pera, yun na yun. Pag may pera ka, pwede ka mamili. Pag may pera ka, hindi ka sasabay sa sale. Ang hirap mamili sa sale. Pag may pera ka, you can just give. Pag may pera ka, may sunog sa Mandaluyong. Noong nakaraan, nakita ni CFO. O, di ba dapat tumutulong tayo dito? 200 families na sunugan sa Mandaluyong. Ba't mo may isip tumulong? May pera kayo. Pero pag wala kang pera, ay, kawawa naman. Pag wala kang pera, pag humingi sa'yo ng tulong, pagsubok sa'yo ng Diyos yan. Huwag mo akong idamay sa pagsubok sa'yo ng Diyos. Mahal kita, kaibigan kita, pero between you and God yan, hindi ako kasama dyan. Pero totoo, ang dami mong paliwanag, wala ka ng pera. Galingan niyo po dito. My last message is simple. 2025 has been a fruitful year. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming answered prayer dito ng 2025. June, December na, 6 months na tayo sa December 30. We promise you, 2026 in Ascendra is a much better year for all of you. We promise you that. I promise you, 2026, madami tayong revelation, marami kami lalatag. Abangan nyo mabuti yung February 8 natin sa Phil Oil Arena sa San Juan. Ang dami nating mga ipapakita, i-reveal. Marami tayong i-launch. We'll add some more features in your compensation plan. We'll add some more support system for everybody. We just want you to do your part and please do your best. Don't come up short. Pag ginagawa nyo ang sentro, huwag nyo gawin to ng katamtaman or tama lang. Gawin nyo yung sagad nyo. Gawin nyo yung dulo nyo. Don't come up short. Gawin nyo na yung best nyo. Ibuhos nyo na lahat. Lagi ko ang sinasabi, di ba? Kung may naitatago kayong anting-anting bertud at agimat, ilabas nyo na lahat yan. Guys, ito na yun. Ito na yung answered prayer for a lot of you here. Ito na yung magbibigay ng pangarap sa inyo. Hindi namin kayo tatantanan hanggang hindi kayo yumayaman. Maraming salamat. Thank you very much. And we hope na marami makakuha sa inyo ng promo. Sino makakuha ng promo? Taas ang kamay. Ayan. Grabe. Ha? Grabe.